Yes, so isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kakabsat Ken Gagayem. So for today's video, gusto ko lang po mag-share sa inyo ng onting minuto. Wala po sa pamphlet na ito na ang title po niya is 4 na katotohanan na dapat nating malaman. Kasi kung papansinin po natin mga kapatid, di ba? Dito po sa mundo is napakarami na pong mga lihim, mga kasinungalingan, ang mga taliwas na talaga naman po nating napapakinggan. Ngunit sa pagkakataon pong ito, napapanood mo itong video na to kasi gusto ng Panginoon na i-reveal sa'yo kung ano ba yung katotohanan. So, ano po ba yun? Una, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis upang makasama niya magpakailanman. Sa Genesis 1:26, sabi po niya, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, ibig pong sabihin mga kapatid, noon po, nilikha po ng Panginoon ang mga tao. Yan. So, di ba papansinin po natin, nilikha niya ang sanlibutan at kabilang dito, si Adan at saka si Eva. So, malaya po nila nakakausap ang Panginoon o malaya po nila nakaka-fellowship ang Panginoon Diyos. Ngunit pangalawa, sabi niya, ang tao ay nagkasala at ito ang naghiwalay sa kanya sa Diyos. Ngunit dahil sila po ay sumuway, sabilin po ng Panginoon sa kanila na pwede po nilang kainin ang lahat ng doon sa Garden of Eden, maliban lamang sa puno na nabibigay ng kaalaman. Pero dahil sila po ay sumuway, nagkaroon po ng pagkakasala. At yung pagkakasalang ito po yung nabunga ng kamatayan. Kasi sabi po niya sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord. So dahil po dito, mga kapatid, nagkaroon po ng great separation. Nagkaroon po ng kamatayan. So ano po ba yung mga kamatayan na ito? Una, physical death. Pangalawa, spiritual death. At pangatlo, eternal death. Dahil po yan sa pagkakasala. Ngunit alam niyo po yung good news mga kapatid. Pangatlo, ang Panginoong Jesucristo lamang ang tanging daan upang mailapit muli ang tao sa Diyos. Ito po yung good news. Ito po yung great remedy na nasira po ng kaaway. At ang remedyo lamang po mga kapatid is si Jesus Christ. Kaya sabi po niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So si Jesus po yung nagsasalita po dito na wala pong ibang daan, mga kapatid, kundi si Jesus lamang. So kung gusto po natin ma-restore ulit yung relasyon natin sa Panginoon, kung gusto natin matanggap yung aligtasan, yung eternal life na bumula po sa Panginoon, tanggapin po natin ang Panginoong Yesus sa buhay po natin. Sabi po niya sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo'y makasalanan pa. So kung papansinin po natin, inaako lahat po ng Panginoong Yesus na dapat tayo po ang nagsasuffer. Ngunit dahil po, inaako na po ni Jesus, siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ayan, para po tayo ay iligtas sa ating pong mga pagkakasala. So siya po yung pangalawang Adan na nandito po sa mundo upang tayo po ay maligtas. At pang-apat, kailangan tanggapin natin mga tao ang Panginoon Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan, so sabi niya po sa John 3:16, for God so loved the world at He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. So kung gusto mo natin makamtan o matanggap yung eternal life na ino-offer po ng Panginoon, tanggapin po natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating pong buhay. Yes, nasira po yung relasyon po natin dahil po sa kasalanan ito, but the great remedy is si Jesus. Ito po yung good news. He died for you. He died for me. At kailangan po natin paniwalaan, tanggapin si Jesus, at sumunod po tayo sa Kanya. Ayan, bilang Diyos po natin. Nang sa ganun, makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. So, alam ko po mga kapatid na gusto po ninyo makamtan ang buhay na walang hanggan na ito. Kasi after this life, yan. So, we are temporary in this world. Lahat po tayo mawawala po dito sa mundong ito. Kaya, naniniwala po ako na gusto po natin makamtan yung assurance na ito, yung buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto po natin mga kapatid, tanging si Jesus lamang ang daan. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Si Jesus lamang. Ayan. So, tanggapin po natin siya bilang Diyos at tagapagligtas upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ito. So, yun lang lamang po may share ko mga kapatid. Maraming pong salamat sa pakikinig po ninyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon.